Our independent foreign policy is informed by our development goals and reflects our national priorities. Ours is a proactive policy that is true to ourselves, responsive to the needs and aspirations of our people. Malinaw ang direksyon ng Pilipinas sa taunang Vandanor sa pagdiriwang ng ika-100 at 27 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isusulong ang interes ng Pilipinas nang hindi nagpapadikta sa ibang bansa, habang itinutulak ang ating bayan bilang isang bansa na nagtataguyod sa kapayapaan, kooperasyon at kaunlaran. Tuloy anyang ipagtatanggol ang soberanya at teritoryo ng ating bansa. Rubber boats, members of the Armed Forces of the Philippines and the media headed to the Philippine Navy's BRP Andres Bonifacio. This is part of the military's symbolic maritime patrol in Philippine-occupied features in the Kalayaan Island Group, aimed at asserting the country's sovereignty and sovereign rights in the West Philippine Sea. Pinapakita natin na ang bawat feature natin dito sa West Philippine Sea, yung siyam na features na to, ay tinatauhan natin ng miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas to assert our sovereignty. Hindi lang teritoryo, kundi maging ang likas na yaman binabantayan ng mga sundalong nakadestino sa Kalayaan Islands na binisita ng AFP sa nagpapatuloy nitong Maritime Patrol Mission. Ang malaking lighthouse sa dulo ng isla at katabi nito ang watawat ng Pilipinas na nakaharap sa malakas na hangin ng karagatan. Ang nagbabantay sa isla, mga tauhan ng Philippine Marines at Philippine Coast Guard. Sinasabi ko lang palagi sa kanila is para sa kanila itong tinatrabaho ko na ilang sundalo, palayo sa pamilya. Karangalan din namin na at least itong station namin, mabantayan dito ng trabaho namin yung pangalagaan dito para sa sambayanan. Angkop sa pangalan nito, malalawak na mga white sand beach at halos hindi pa nagagalaw na yamang dagat ang matatagpuan dito sa Likas Island. Kung kaya't kakaibang pagbabantay ang ginagawa ng mga nakadestinong sundalo dito, hindi lamang para itaguyod ang ating soberenya, kundi para bantayan din at panatilihin ang kalikasan. Ang buong likas, puti ang buhangin at pinalilibutan ng napakalinaw na tubig dagat. Ilang hakbang lang mula sa dalampasigan, makikita na ang mga isda, pati na ang malaking isdang ito na kung tawagin ay pakol. The statement that no foreign power should interfere in the West Philippine Sea is very true. It is for that same reason that the Chinese Communist Party and her agents in the maritime domain, the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the maritime militia should leave the maritime zones of the Philippines. They are the foreign power interfering in the West Philippine Sea. By the Philippines. You are within the Philippine Territorial Sea at vicinity 6.4 nautical miles northwest of Panata Island within the municipality of Kalayaan. You are state party of UNCLOS. You are endangering the relationship of our countries. Leave immediately. The
The AFP considers the Maritime Patrol a success, deliberately conducted just days before the celebration of the Philippine Independence Day. It is in line also with our celebration of our Philippine Independence Day. So 126 years na natin na tinatamasa ang kalayaan natin. And with this Maritime Patrol that we have conducted, pinakita natin na nandyan and buo at nag-aalab yung damdamin ng ating mga sandatahang lakas ng Pilipinas to guard the sovereignty of our territory. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon. At lalong hindi mali ang kritisismo. Bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Yan ang sigaw ng sambayanan. Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at na pagserbisyo. Ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Bilisan ang pagtugon sa mga ngailangan ng ating mga kababayan. Taasan ang kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa.
At sa mga kapwa kong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarinlan. Huwag nating kakalimutan na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect every single day. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Melchora Aquino. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrol. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Ito'y tahanan namin ibibigay. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Ito'y tahanan namin ibibigay. Live mula dito sa West Philippine Sea, atin ito! Anyang ipagtatanggol ang soberanya at teritoryo ng ating bansa habang tinitiyak ang pagiging aktibo at responsableng miyembro ng global community. Ito ang paglago ng ating ekonomiya sa 5.4% sa unang quarter ng 2024 at nananatiling isa sa pinakamabilis sa ASEAN. Nakaalis na rin ang Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List, patunay ng pagtatag ng tiwala ng international community. Dahuli, nanawagan ang Pangulo ng pagkakaisa at patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga bansa.